aming mga kasalanan. Sambiringin mo ang aming panambitan. Sambitin po natin ang ating mga personal na panambitan. Patuloy niyo pong dagdagan ang pagkaawa mo sa bawat isa sa amin, upang sa iyong grasya ay mabuhay kami ng may matibay na kalasag sa aming buhay. Nawa ang iyong walang hanggang pag-ibig ang maging punla ng bawat isa, upang mapalaganap ang paghahari mo sa mundong ito. Amen. Mga papuri ni Apo Conching sa mabathalang awa. Mabathalang awa, dumadaloy mula sa puso ng Ama. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, ang salita mo'y bumabalong kay Apo Conching, ang taong kinalugdan mo. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, kalooban mo ang maghari at siyang manguna sa tao. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagbibigay tanglaw sa mga naliligaw. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagbibigay tanglaw sa sandali ng aming kalituhan. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, takbuhan ang mga nawawala ng pag-asa. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, tagapag-aliw ng mga nalulumbay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagbibigay ng pangaral, gabay at patnubay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagbibigay ng katatagan sa sandali ng mga pagsubok sa buhay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagtuturo ng kaparaanan upang mahulagpusan ang mga balakid sa buhay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, naghahango ng aming kasalanan at nagbibigay ng aming kahilingan. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, pag-asa ng mga kaluluwa. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, aming pananggalang sa lahat ng tukso. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, pinagmumula ng mga milagro at hiwaga. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, aming kapiling sa bawat araw ng aming buhay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagpapalambot ng matitigas na puso. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, inaangat kami sa lahat ng hirap. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, tagapagbuo ng pamilyang wasak. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, pahingahan ng mga nilalang sa gitna ng takot at pangamba. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nakasama namin sa buhay na walang hanggan. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, kapiling namin sa oras ng aming kamatayan. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa na pinagbuhatan ng kapayapaan at kagalakan sa buhay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa na yumayakap sa amin sa sandali ng aming kapighatian. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, matamis na pag-asa ng mga nagdarahop sa buhay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagpapalawak ng aming pangunawa sa aming kapwa. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, sandigang bato na walang katibagan. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagtuturo sa amin na mahalin ang mahirap mahalin. Kami nananalig sa iyo. Panalangin sa mabathalang awa. Mabathalang awa, batid namin na kayo ang aming sandigan. Ang iyong awa ay di mapaparam magpakailanman. Sa kabila ng aming pagkukulang, tingnan niyo po kami ng may pag-ibig. Patuloy niyo po kaming kaawaan, sapagkat kayo lamang ang aming pag-asa, lalo na sa sandali ng kagipitan. Wala kaming tatakbuhan kundi kayo lamang. Ikaw ang tanging pag-asa ng mga makasalanan. Ikaw ang tanging liwanag ng nadidiliman. Ikaw ang pahingahan ng mga nalulumbay. Ikaw ang kapayapaan ng mga nalilito sa buhay. Ikaw ang katahimikan ng may mga bagabag na kaisipan. Ikaw ang nakababatid ng aming mga kahinaan. Ikaw ang nagbibigay lunas sa lahat ng aming mga pagsubok sa buhay.
Lubos ang aming pagtitiwala sa iyo. Marapatin po ninyo na isuko naming ganap ang aming sarili sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manatili po tayong nakatayo. Pagbasa sa unang araw. Kung ang salita ko na inihasig sa mga tao ay mapipili lamang ang tutuboang totoo, ano pa kaya ang binhi na ipinahiram sa inyo? Salita ng inyong kapwa ay walang magagawa, subalit ang salita ng amang dakila ay mahiwaga. Ang salita ng inyong kapwa ay hindi dapat panaligan. Subalit kapag ang wika ay kalooban ng amang mahal na naghahari sa Espiritong Banal, asahan at panaligan magaganap sa inyong buhay. Maghintay ka lamang at magaganap sa takdang araw ang mabuting balita ng kaligtasan. Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conchi. Bawat gawa mo, walang kapara. Pag-ibig mo'y walang kamatayan noon, ngayon at kailanman. O aking Ama, kay dakila mong totoo. Sa bawat ikaw ang ligaya, ikaw ang pag-asa, ikaw ang sigla. Liwanag na dulot mo'y walang kamatayan, magpakailanman. Ikaw ang tuwirang mo na kung matatanto't matatanggap ng iyong mga anak na tuwirang binigyan ng buhay, inangkop
sa iyong kaparaanan. Ikaw ang lahat na may sa bawat sandali. Na di mawawangisan at mapapantayan noon, ngayon at kailanman, bilang ikaw amang mahal. Yan ang totoo na handog sa tao, ikaw ama ko ang tuwiran. Kataas-taasan na'y binigay ang iyong kababaan. Sa bawat anak mo, iyong pinakilala ang wagas na pag-ibig mo ay ipinadama upang mapakilala kang tuwiran. Ang iyong anak ay ibinaba upang maging ganap sa lahat. Katotohanan lang aking tinuturan, o ama kong sa tao ay pinabatid. Pinaalam na lubusan upang ganap na makamtan ang iyong alay sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Ito ang handog mo sa kaparaanan. Sa dakong ito nang ikaw ay madama at makilala ng tao ang kaparaanan ng iyong Espiritu na walang kapantay. Bawat pinahaginan mo, sinukulan mo ng ganap na marapat na tungkulin at buhay, na marapat na gawin. O aking Ama, ikaw ang manguna, ikaw ang maghari sa dako mong ito, na kung paano ang unang araw na paghalay bilang nominaryo na tinatawag ng tao. Pagpahanda nila sa pagdiriwang na ika-12 taong pag-alay mo, upang patotohanan ay kahit buhay at ang anak mo'y nabuhay. Sa pagkakatawang tao, dinusta ng tao, nilait sa mundo, inatulang totoo, na di nadama't nakilala ang alay ng di ganap sa'yo ay tumanggap, o ama ko. Kaya't nilagak mo muli sa mundong ito, ang iyong Espiritu'y tinahan mo upang makipamayan at sa tao ay tumahan, sa tatanggap at magiging lubos sa'yo ay kikilalang ganap, mapapatotohanan mo ika'y buhay. Walang magagawang sino man kundi sa iyong kaparaanan upang sila'y mabuhay. Aking namang mabuti sa lahat, pagharian mo ang gawain mong ito, na tuwirang binalangkas mo, binuo mo
sa tao. Kapuri-puri ka, O Ama ko, sa walang tugot na handugma dito sa mundo. Nekarameneyahana, 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 o dakilang Ama ko. Sumainyong kapayapaan, aking mga minamahal. Araw kung papaano ang gawain ito ay pinasimulan sa payak, sa walang kabuluhan sa pananaw ng tao, sa hindi tama at marapat sa pananaw ng iba, sa walang katotohanan sa pagtitiwala ng iba. Subalit, purihin, purihin, purihin ang Ama. Umusad ang araw, buwan, taon at ngayon ay maglalabing-2 taon na sa Oktubre 27. Buhay po bang Diyos? Ano baga ang hindi magagawa ng Ama? Ano baga ang hindi gagawin niya kung ang gagawin ng tao ay nararapat sa kaupulan bilang mga anak niya na pinagmamasdan niya na naayon sa kanya? Anong hindi niya gagawin na makabubuti sa lahat? Anong hindi marapat niyang ibigay sa ikabubuti ng lahat? Mga mahal, katulad po sa oras na ito, yamang kayo'y naririto at kayo'y nagbabata upang di masayang ang pakinabang ay kamtin ninyo. Kung papaano ang mga naglilingkod sa dakong ito na sa bawat araw ay nagsusumakit, nagsusumikap, natuparin ang kalooban ng Ama sa kabila man ng mga pinagdaraanan, sa kabila man ng mga pagtalisay na halos kung minsan ay di nakayanin at bumitiw ang iba. Lumisan ang ilan, namatay ng ilan. Subalit, ang gawain ito ay patuloy pa rin ginagawaran ng Ama ng kaparaanan at patnubay niya upang patotohanan niya ng kanyang tinindig. Habang umuusad ang panahon, ang taong tatanggap ay makikinabang na ganap. Buhay po ba ang Diyos? Marami pong balakid kung inyong pinagmamasdan at napag-aaralan nyo sa pamamagitan lamang nitong ginagamit na lapel. Isang pagsubok na, samantalang anong oras nagsitulog ang mga aititin para ayusin lahat yan sa makatwid ni loob ng Amang maganap yaan.
upang maisiwalat sa inyo. Ang buhay pananampalataya, hindi ganon parang susubo mong pagkain na kapag napasok ka o di ka nasarapan, iluluwa mo. Ang buhay pananampalataya, sapagkat alam mong wala kang ibang Diyos na hahanapin, tatanggapin at kikilalanin para makatubos sa iyong mga kailangan at magbigay karugtungan ng iyong buhay, magpalakas sa iyong katauhan, hindi ka dapat bumitiw. Hindi mo siya dapat talikdan. Hindi mo siya dapat sukuan. Kundi dapat isuko mong ganap ang sarili mo at siya'y di dapat mong susuko ang iiwanan. Mga mahal, kung buhay lamang ang pagtitiwala ng tao sa Ama, ikaw na anak niya na walang karunungang mula sa Kanya, nang dahil ika'y nasa pagkatao pa. Subalit nang siya'y kikilalanin mo na sa una, papadama niya kung sino siya. At nang madama mo siya kinilala, doon na pumapasok kung papaano ang mga hadlang upang sa gayon ikaw ay bumitaw. Batid naman ng lahat na ang Ama ay mabuti. Ang dulot niya'y kabutihan, dulot niya'y kabanalan. Bakit tinatanggap ng tao na hindi nagninilay ang lahat ng pumapasok na di maganda, mabuti sa isip niya? At yan ngayon ang patuloy na sinisiwalat, na nilalahad, na pinahahayag ng banal na Espiritu sa dakong ito. Ang ikaw, tao, kung totoo kang nabuhay ang pagtitiwala at pananampalataya mo, gagawin mong tumpak ang bawat araw mo. Gagawin mong marapat ang pakikitungo mo sa Ama mong sinasamba mo. Lahat ng lisya sa kanyang kaukulan, lahat ng lisya sa kanyang paghahari sa iyo ay di mo dapat tatanggapin, kundi lahat ay iyong pagninilayan upang sa gayon ay di ka mabagot, mayamot, mainip, magdamdam at tumugot. Buhay ba ang Ama?
Ito. Oh. Ano ibig sabihin nun? Sa palagay ng tao, naka-on na siya sa Diyos. Hindi pa pala, naka-out pa siya. Buhay ba ang Ama? Kaya susuriin mo yung ginagawa mo. Sabi mo, tapat na akong manampalataya. Hindi pa pala sa ginagawa mo. Kaya, sigurado ka sa sarili mo, nang hindi mo natatanto lahat ng ginagawa mo, yung pala'y nakalisya ka na sa Kanya. Kampante, kontento ka, nang mamatay ka, wala ka sa Kanya. Buhay ba nga, Ama? Mga minamahal, ano ang ibig sabihin? Ang tao, kung paano pinag-aaralan niya, kung ano ang kakainin niya, dapat pag-aaralan din ang gagawin. Subalit may tao, kapag nakakita ng pagkain, daluhong, kain ng kain, lahat gusto niya masarap sa kanya. Pagdating sa salitang banal, tipid na tipid siyang kumain. Ayaw niya man lang tikman, lalo't alam niya mahirap para sa kanyang itutup din at gawin. Pipiliin niya yung magaan. Hindi ganun ang Ama. Kailangan lahat ng sinasabi niya, tanggapin mo. Lahat ng salita niya, unawain mo. Lahat ng utos niya, sundin mo. Sapagkat kung pipili ka lamang, hindi ka magiging tapat sa Kanya. May mga taong gustong maglingkod, pipiliin yung gagawin. Mamimili ng gagawin. Mamimili ng tutunguhan, mamimili ng kaharap, mamimili ng paglilingkuran. Sino ka? Pagkatao ka sa ugaling niyaon. Subalit kapag ang ginawa mo, wala kang pinili, wala kang tinangi, ginusto mo ang lahat, ang Ama ang nagahari. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sa papaanong paraan magaganap yaon? Hindi mo naman gagawin yan kung di ka lingkod, di ba ga? Hindi mo rin gagawin yan kung hindi mo sinasabing ako'y nagbago na, di ba ga? Hindi mo rin gagawin yan at lalong hindi mo tutupin kung hindi mo pa siya kinilala at kikilalanin, di ba ga? Bakit hindi mo pakita na kung totoo ka ng kumikilala at nakakilala ka, na kung totoo kang lingkod at sumusunod ka sa Kanya, na totoong tinanggap mo na para mapatotohanang totoo ka sa Kanya? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, mahirap po bang unawain niya o? Kapag ang ginamit na salita sa inyo ay puro talinghaga, mahirap niyong maunawaan. Subalit, maliwanag na binabaybay na inuulat sa inyo kung papaano ang kaliwanagan ng kapahayagan. Ang pananampalataya ay di parang ika'y nagpapalit ng damit. Kapag di ka nasyahan, papalitan mo yung damit mo. Pag hindi ka pa nasyahan, papalit ka na naman ng damit. Pag hindi ka nasyahan, habang may pinipili ka, habang di nalalapat sa kagustuhan mo, hindi ka tumutugon. Iba po sa pananampalataya. Kailangan nang kinilala mo siya at hinanap mo siya, makampantit makontento ka sa iisang patakaran niya, sa isang layunin niya, sa isang kagustuhan niya, sa isang
patotoo si Diyos mo. Mga mahal, ano ang ibig sabihin sa inyo? Kung minsan, ang tao, sasabihin sa kapwa niya, sumama nga ako doon sa'yo, baka ako'y malutas ang problema. Sumama nga ako sa'yo, baka ako'y doon gagaling. Subalit gayon lamang, hindi niya hinahanap ang totoong magpapagaling at lulutas ng kanyang problema. Nangakala niya kung saan dakong yaon na nagpakilala at nagsalita ang kapwa niya na doon gumaling ako, na doon ay nagbago ako. Kung hindi mo tutularan ang ginawa ng nakadama at nakakilala, wala kang makakamtan. Buhay ba nga ma? Namin na mahal, nakita niyo po kung papaano ang mga istorbo. Isang patotoo na kapag nananampalataya ka, maraming balakid. Isang patotoo na kapag kinikilala mo ang katwiran ng Ama, maraming sagabal. Isang patotoo na kapag di ka nagtibay, mayayamot, maiinit ka. Subalit isang patotoo rin na kapag ang Espiritu ang sayo, mainis ang lahat, ikaw ay hindi. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung ang lahat ng kapwa mo na naiinis ay tutularan mo, na kapwa mo nagagalit ay tutulad ka rin, parehas kayo. Walang naiba sa inyo. Sino napili ng Ama? Sino pinili ng Kristo? Wala, parehas kayo. Pagkatapos sasabihin mo, mananampalataya ka. Mga mahal, magdilay kayo, maggulay kayo. Kung nanghihina ang kapwa mo, sasabihin mo, ako rin. Paano kang naiba? Kung nagagalit ang kapwa mo dahil nagalit siya sa kapwa niya, sinabi mo, ako rin. Ano ang naiba? Walang pagkakaiba. Kaya upang mapatotohanan mo na ikay anak ng Ama at Kristiyano ka ng tinatawag, nakabukas ang diwa, nakabukas ang damdamin, ang gawa ng kapwa mo makasanlibutan ay di mo tutularan. Buhay ba ang Ama? Ano ang hinihingi? Ano ang gagawin para makatupad ka? Manggamot ka ba muna? Mangaral ka muna? Hindi. Sapagkat di lahat ng taong nagbabagot, magbabagot, kikilalanin ng Ama ay kailangan munang manggamot at mangaral. Sapagkat hindi lahat ng tao ay gagamitin sa pangangaral, gagamitin sa paggagamot. Sapagkat kung lahat ng tao ay manggagamot at mangangaral, wala nang gagamutin. Subalit ang hinihingi ng pagkakataon, kung ang kapwa mo na isang ginamit na manggagamot, na isang mangangaral na ginamit, ikaw rin, hindi ka man manggagamot, hindi ka man mangangaral, ikaw na kumikilala sa Ama, ang puso mo din ay gawing marapat sa Kanya. Buhay bang Ama? Namin na mahal, maliwanag ang katotohanan, ang kalaban ay naninindak. Kapag nasindak ka, manginginig ka, uurong ka. Pag-aralan niyo sa ugaling tao, halimbawa, mayroon siyang kapangyarihan. Tatakutin niya yung walang laban. Sasabihin niya, sige, eka, ikukulong kita pag hindi mo eka, ganyan din sa demonyo. Kapag nakita niya, mahina ka pananampalataya mo, tatakutin ka niya. Subalit kapag matibay ang pananalig mo, siyang matakot sa iyo. Buhay bang Ama? Bakit at sa papaanong kaparaanan? May kapwa ka ba? Dahil alam niya na doon ka mahina, ginugupo ka. Labanan mo yan. Sapagkat alam mo, kung papatol ka at makikinig ka, susindin mo, parehas kayong natalo ng demonyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, laging may panalo, laging may talo. Walang lumaban na walang kalaban. Walang nakipaglaban na walang hinihintay. Lahat ng
nakikipaglaban may hinihintay, tagumpay. Lahat ng nakikipaglaban may kalaban, ang kapwa niya kalaban. Kaya ang Ama nakikipaglaban sa sanlibutan ng kanyang espiritu sa espiritong hindi kanya. Kaya kung lahat ng anak niya sa kanyang espiritu mananahan at tatanggap, panalo ang Ama. Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, sino kaya ngayon ang mananalo sa inyo? Tingnan niyo po katabi niyo. Tingnan niyo ang katabi niyo. Kung ba't naman pinatitingnan mo? Eh baka katabi mo si ano. Alam niyo po, purihin ng Ama. Magkukwento po ako sandali, ano. Ano oras tayo natapos? 11:40. Ano? Pagbaba ko po gagaya ko yung gamit ko. Nawala po sa loob ko na alas 12 ang simula. Tingnan niyo po. Dahil minisahe po yung kung binigyan ng kahulugan yung nobenaryo ng espiritu para may mabasa yung mga sa computer, sa internet. Ano po? Hindi po muna nangyari yung pagpanik gano'n na dahil may kinausap pa. Tapos, nagmisahing kaunti na mahaging paano sa mga alagad bago kumain. Ano po? Hanggang sa, anong oras na? Ngayon po, talagang inaagaw ako ng antok. Hindi naman po ako pwedeng maligo agad, mababasa yung mata mo. Pagod sa computer. Ano po? Siyempre po, ang Panginoon ay pangangalagaan ka. Ngayon po paghiga ko, tinapos ko po yung gamit, yung lahat. Nagdadasal na po dito ng kay Mama Mary. Yung rosary. Ano? Pinikit ko yung mata ko. Naku po, nakakatulog po ako. Sabi ko, ay Diyos ko, 12, ano na? 12:20. Panginoon ko, Diyos ko, bahala na po kayo, kako, anong gagawin? Ngayon po, nung ako ay nagmamadali na. Ay, sabi ko, naririnig ko na tapos na yung rosaryo, nag-chaplet na, pagbasa na. Sabi ko, ay, Diyos ko, ako na ba kasunod doon? Sabi ko, ano nga yung sasabihin ko doon? Di ko narinig yung binasa. Panginoon ko, Diyos ko, ano pong gagawin ko ngayon? Aba, sabi ko, Ama, hindi po naging gawain ang gawain ito, kundi sa paraan mo. Hindi rin po ako lalabas sa mga kapatid kong sinugo mo rito, kundi sa iyo. Maghari ang kung ano ang gusto mo, kalooban mo ang maghari at manguna, salita mo'y ibigkas mo sa labi ko. Sapagkat ako'y walang karunungan, walang alam. Dumating pa po si kalaban, ng agaw pa. Subalit, sino po nanalo? Ganyan nawa po kayo. Nagkukumahog ka ba? Nagmamadali ka ba? Subalit, ang pinanghahawakan mo yung sarili mo. Pinanghahawakan mo yung magagawa mo, yung gagawin mo, at pansarili mong layunin, pansarili mong gagawin, at pansarili mong adikain, pansarili mong talino, mali. Hindi ka magtatagumpay. Lalo't hindi ka pa nag-aral, hindi mo pinag-aralan, sasabihin mo, wala kang alam. Sigurado, kung pagkatao, mapapahiya ka. Subalit, kapag ang Diyos ang kumilos, ibibigay niya ang marapat. Anak, taon-taon binabasa yan. Taon-taon binabasa yung pahayag na yan. Kahit di mo narinig at may binasa doon, iibahin ko ang aking yaaral ngayong taong ito. Buhay ba, Ama?
sapagkat taon-taon, iba-iba, patuto ko lamang na walang katapusan ang aking salita. Bumabalong walang katigangan, hindi matatapos dito sa lupa. Sa makatwid. Ano po ang ibig sabihin sa mga pinahayag sa inyo kanina? Pag nilayan ninyo mga mahihina pa sa pananampalataya, mga natatangay na agaw ng damdaming pagkatao at nananaig ang sanlibutan. Sa gayon po, mapapatotohanan nyo ang Diyos pala'y buhay na buhay sa inyo. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, ano po ang kailangan ng tao para magpakilala ang Ama sa Kanya? At ano rin ang gagawin ng Ama para ganap makilala siya? Marami po. Kayo po ba nang isinilang sa mundong ito? Nang isilang ka sa mundong ito, batid mo ba magiging buhay mo? Sinabi na ba sa'yo kung anong kaukulang ibibigay sa'yo? Hindi baga ika'y sanggol, walang isip, walang kabungawan, ha? Baliktad. Kabuwangan. Bakit, Apo Kunching? Yan. Kung ikaw ay bata pa, tinuturuan kang magsalita. Minsan yung sasabihin ng magulang mo, mali mong bibigkasin. Minsan yung tuturo ng magulang mo, di mo pa maunawaan. Ganyan din po sa pananampalataya. Nang dahil ang tao at espiritu'y magkaiba, kapag itinuturo ang espiritu sa tao, nahihirapan tanggapin ng hindi pa nakakakilala. Kapag ang ayon sa espiritu ang tinuturo sa tao, nahihirapan tumanggap ang di pa nakabukas. Nahihirapang magsalita ang wala pang pangunawa. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, sa unti-unting pagtuturo at pakikinig mo at ikaw ay natuto na, nagiging bihasa ka na. Tama po ba? Kahit naman nakagraduate ka na halimbawa sa kurso mo, kung wala ka pang experience at nagkasabay kayo nung may experience na, mas malamang pa yung experience niya kaysa sa pinag-aralan mo. Tama po ba? Sulong. Halimbawa, may nag-aral siya ng manicurista. Manicurista. Tagalinis ng kuko. Tagagupit. Hindi naman niya yun hilig. Wala sa kanya yung damdamin na gawin niya yun. Nag-aral lang siya. Yung nakapanabay niyang pumasok sa parlor, mahilig. Wido na siya. Magaling na. At sadyang hindi man nag-aral dahil siya ay patuloy na nagmamanicure, nagugupit. Magaling na. Subalit itong nag-aral, mga pinag-aralan niya sistema lang. Mga sistema lang. Subalit wala pa siyang actual. Written pa lang. Ano sa palagay niyo? Sino unang tatanggapin? Yung tinapos niya ay ganon o itong hindi nag-aral? Mga mahal, pakatandaan ninyo, gaano ka mang kagaling at dalubhasa sa banal na aklat, kung hindi mo bihasang tupdin at gawin, mas magaling pang tatanggapin ng Ama yung nagsasabuhay ng aral niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, dahil mahal ng Ama ang tao, at gusto'y ganap na makilala at matuto pa ang tao, pinagsusumikapan ang kanyang espiritu ng salita niya iyakma sa mabuting gawa upang matuto ang tao sa kanyang gawa at matuto sa kanyang salita. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pag nilayan ninyo ang buhay, pag-aralan ninyong lahat, kumbaga sa
kakapa-kapa na wala kang kaalaman. Ngayon, yung mga bagong dating, nangangapa pa lamang kayo kung ano ang gawain ito. Hindi pa ninyo alam kung anong uri ang gawain ito. Subalit, kakapa-kapa ka man kung anong istorya ng buhay ng kapwa mo. Kapag mataman mong pinag-aralan, matututunan mo rin. Buhay bang Ama? Alalaong baga, walang di matututo at walang di matututo kapag ang tao'y nagsumikap na totoo. Buhay bang Ama? Sapagkat ang kaparaanan ng Ama ay di kaparaanan ng tao, ang gagawin niya ay di magagawa ng tao, ang binabalangkas niya ay di mababalangkas ng tao. Subalit, ang salita niya, kapag pinag-aralan mo, masasabi rin ng bibig mo. Buhay ba, Ama? Sa makatwid, kung papaano bilang isang taong natural, normal, na nakapangungusap, nasasabi mo ang kanyang salita. Kung may sentido kumon ka rin at siya ang nararamdaman mo, magagawa mo rin sa buhay ang kanyang salita. Buhay ba, Ama? Kaya, ano ngayon ang mapapala ng taong nagsasabuhay sa hindi nagsasabuhay? Anong malaking pagkakaiba? Tama ba, mahal na kapatid ko? Yan ang bawat katotohanan. Sa ibabaw ng mundo, maraming gumaganap. Maraming nanggagamot. Maraming mangangaral. Subalit, ang kaloob ng Ama, kilala niya lahat ang pinahaginan niya. Kilala niya lahat ang tumutugon, tumutupad sa totoo sa Kanya. At kilala niya rin yung pangmundo, pangsanlibutan na ginagawa ng tao. Buhay bang Ama? Kaya kapag sumuri siya, naka-screen ng lahat ng tao. Magaling mag-x-ray ang Ama. Magaling din siyang mag-CT scan. Pathologist pa siya. Lahat. X-ray technician na siya. X-rated ba? Sabi ng tao. Iba yun. Buhay ba, Ama? Mamahal! Pag nilayan nyo ang buhay, pag-aralan nyo ang buhay, habang hawak ng Ama yan, ikaw ang pinaiikot ka niya. Kailangan sumunod ka sa Kanya. At habang sumusunod ka naman sa Kanya, kay buti ng iyong madarama. Kapag binigay mo sa kalaban niya, siya nang nagpaikot sa buhay mo, lahat, tandaan mo, ang lahat ng panandaliang hinahanap mong sarap, pangmaluwat na hirap. Buhay ba ang Ama? Hindi katulad ng pananampalataya. Ang sabi nga, sa buhay ng tao, kumisan may nangyayari na unang sarap kaysa hirap. May nangyari sa buhay ng tao na una yung ginhawa kaysa sa hirap. Sa buhay ng tao, kuminsan nauna yung tagumpay kaysa kabiguan. Sa pananampalataya, maunang hirap, sakit, na kuminsan kala mo'y bigo ka. Subalit, patuloy mong gawin, patuloy kang magsumakit, na kuminsan kala mo, ikay nalulumbay. Subalit, kailangan maganap kuminsan, sapagkat kapag pinaglaban mo, ang lahat pala na yan, kapalit ay kaginhawahan. Kagalakan, kasiyahan, sapagkat tatamuhin mo ang tagumpay ng buhay. Mamahal, ang may pandinig ay nakarinig.
Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba? Nakaunawa po ba kayo? Salamat naman po. Salamat at kayo ay narito. May mga bubuo ng nobinaryo. Mayroong hindi makakabuo. Tandaan niyo yan. Paano nyo mawawawaan ang sakit pagnanasa na kayong lahat ay handugan, laya kong panalangin, handog ko na mainam sa inyo'y ginagawa. Paano nyo mapapatotohanan? Paano nyo mararamdaman? Paano nyo makakamtan lahat ng sakit, mabuting layunin? Katulad mo aking anak, sa iyong kalagayan, di mo man hayagan ako'y masilayan, di mo man natuwiran ako ay mahawakan. Kung kikislot sa'yo taglay na kaisipan, bakit ako'y tumugot at pinagbara ang lalamunan? Binibigyan ng sagabal. Yan ang iyong nararamdaman ang dahil sa iyong laway na tutulo-tulo sa bibig. Sapagkat yan ang tao. Kapag ka may depresya ito, konektado rito. Subalit sasabihin ng tao, ay manggagamot ka, ba't di mo siya gamutin? Mga mahal, kung sa panahon ng Kristo, di lahat ng tao'y napagaling sa dakong bayan sinilangan. Sino lamang ang nagsigaling? Ang mga sumunod na nakipagtotoo. Katulad mo, magkaiba kayo ng sakit. Ikaw ay malakas, na nakakalakad, nakakakain na ngayon, at nakakatulog na ngayon. Tama baga? Subalit nang unang magtungo ka rito, di ka makatulog. Walang lasa pagkain mo, laging puno ang tiyan mo. Pakiramdam mo'y bundat ito, punong-puno ng hangin, di ba ga? At siya ay mahinang maglakad, di makapagsalitang mabuti. Doon ba masusuri na kung sino sa inyong dalawang mahaba ang buhay pa? Doon ba ang palatandaan para matukoy na mahaba pa buhay mo at siya maiksi na? O dili kaya, dahil siya ay ganito ang kalalagayan, baka hindi na mabuhay at ikaw ang mabuhay? Hindi gayon, mga mahal. Pakatandaan ninyo kung papaano ang panahon ng Kristo ay naghanap ng palatandaan kung anak nga siya ng Diyos. Ngayon din sa panahon ng Espiritu, naghahanap din kayo kung totoong si Apo Kunching Bay kinalugdan. Si Apo Kunching Bay totoong Espiritong Banal ang nag-ahari. At totoo kaya nagpapagaling?
sapagkat hindi lahat ng nakatawa at mabuti ang pakitungo at sinasabing nananalig ako'y totoo sa puso. Tandaan ninyo, hindi lahat ng nagsasabi ako'y nananalig, ako'y nananampalataya ay totoo. Sapagkat kung doon ang pagsukat ng Ama at pagkilala sa mga anak niya, lahat ng tao'y nananalig, nananampalataya sa kanyang nagsasabi. Subalit, alam na alam niya ang totoo na dito sa damdamin, sa puso, nagmumula, hindi sa nguso. Mga mahal, anong ibig kong ituran? Kung ang bawat ginagawa ng tao ay wala sa damdamin at sa bibig lamang sinasabi, pag nilaya ninyo kung marapat sa pandinig at pananaw ng Ama. Subalit, pakatandaan ninyo, di man magsalita ang tao, wala mang sabihing mananalig ako at mananampalataya ako ng Kristo, subalit sa puso niya ay totoo. Higit na marapat na nalugod ang Ama sa taong yao. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang sa akin tinuturan. Ang bawat araw ay pakikibaka. Kaya nga't sa dakong ito, hindi hinihingi sa iyo na magbayad ka, sukli ng paglilingkod sa iyo. Hindi sinabi sa iyo magbayad ka at pagagalingin kita, walang pangako sa iyo. Sa dakong ito, hindi sinabing pumarito ka araw-araw at ika'y pagagalingin ko, walang sinasambit, pinapangako sa iyo. Kaya nga, sa dakong ito, kung ang pagbibigay ay tapat at totoo, sa puso niya'y nakikita ng Ama. Sapagkat, ano baga ang ibig kong ituran? Kaya nga walang sinabi sa inyo, kundi manampalataya kayo. Kaya nga walang hinihingi sa inyo, kundi magpakatotoo kayo. Kaya nga walang layunin ng dakong ito, kundi kayo'y hanguin ng Kristo. Sapagkat yan ang Ama, ang layon niya'y tapat, totoo, at marapat. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, kung titibayin ninyo ang pananalig at pananampalataya ninyo, na kung ang hangin ay napipihit, na kung ang ulan ay napabubugso, napapaambon, at napapalakas. Anong hindi bahagi ng katawan nyo na mapalakas kung ibig ng Ama? Buhay ba ang Ama? Anong hindi mapihit sa pangyayari sa buhay nyo na kung ngayon mahirap ka at baguhin ng Ama? Na kung ngayon ay hirap na hirap ang katawan mo na baguhin ng Ama at ika'y palakasin niya. Buhay ba ang Ama? Lamang, hindi lahat ng tao ay tatamuhin ito, kakamtin ito, masisilayan ito, at mapapatotohanan niya, sapagkat di lahat ng tao ay totoo sa Ama. Mga mahal, pag nilayan ang tinuran ko, tantuin ang salita ko, magkulay-kulay kayo, nang sa gayo'y kamtin nyo ang marapat sa buhay nyo. Nektaramanayahana, nektaramanayahana, nektaramanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, salamat, salamat po. Ilang taon na po kayo? 75. Oh. Pero kahit papano naman naiba na, no? Nung una kang magtungo rito pag nagsalita kang konti, tutulo na, no? At saka bulol na bulon. Ano? Subalit ngayon, maliwanag na. So, nananalig ka ba sa Panginoon na
didiretso yung salita mo at titigil ang pagtulo ng laway mo. Nasaan ba si Caps? Ayan, Caps. Laging halimbawa yun eh. Eh, si Caps nun eh, tumutulo, ano? Duling pa. Pero salamat. Purihin ng Ama. Nawala pagkaduling, nawala yung pagtulo ng laway. Oh, halik ka. Aba, ano yun? Tingnan mo nga siya. Alam niya na pagkagawa sa kanya. Kumusta ka na? Tingnan niyo po, maging sa bata, mayroon talagang ginagawang ano. Oh, tuwang-tuwa siya. Oh, katulad niya, hindi na masyadong violet ang bibig niya, no? Mapula na ang bibig niya. Sa makatwid, hindi na siya blue baby. Oh, di po ba? Alam niyo po, bakit pinakikita yan ng Panginoon? Upang makita niyo ang gawa niya at di tao ang gumagawa niyan. Wala pa pong napagaling si Apo Kunching at walang gagaling kay Apo Kunching. Pakatandaan po niyo yan. Wala pang pinagaling. Kaya walang dapat parangalan, papuri at pasalamatan, kundi ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Kaya lamang po, paano pong magkakabunga yung puno kung walang ugat? Paano pong magkakasanga ang puno kung walang ugat? Paano pong mamumunga ang puno kung walang sanga? Kaya, mahalaga silang tatlo para magkabunga, di ba ga? Ang ugat, ang puno, ang sanga para magbunga sa makatwid. Kung kinilala mo Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kikilalanin mo rin yung mga ginagamit sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kung ang kikilalanin, ay wala eka akong pakialam. Eh ano ba naman yung Apo Kunching na yan? Basta ang hinahanap ko yung Diyos. Ay hanapin mo ang Diyos, baka makita mo. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Ba't po sinabi yun? Kala siguro ng tao hindi alam. Ano? Kung eka, katagal-tagal naman eka niyang Apo Kunching na yan. Yung Apo Kunching na yan eka. Gusto ko eka gumaling lang eh. Ba, ayaw mo pala yung Apo Kunching eh. Eh sino magkasalita sa'yo? Sino ang magtutuwid sa'yo na para gawin mo ito, gawin mo yan, gawin mo yan? O di umuwi ka na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Sapagkat, hindi naman naitindig ang gawain ito, binulusok na lang. At itong gawain ito, hindi naman naitindig ng gayon-gayon lang. May ginamit na tao. Kaya, kung ang alam mo lang ang sarili mo, at yung ginagamit sa'yo, hindi mo alam, hindi mo kilala ang Diyos mo. Buhay ba ang Ama? Subalit, hindi kailangang masigit na bigyang halaga ang tao, kundi ang gumamit. Buhay ba ang Ama? Ano ngayon ang ibig kong ituran, mga mahal? Walang pinagkaiba sa panahon ng Kristo. Nagpapahalaga raw sa salita ni Moises. Hindi totoo yun. Sapagkat kung nagpahalaga sa batas at kautusan ni Moises, dapat hindi sila mapanghusga. Kayo, kung nagpapahalaga kayo sa Ama at kinikilala niyo ang Kristo, dapat ninanamnam niyo ngayon ang aral niya. Sapagkat siya ang humuhubog sa isip ng tao para magliwanag, siya ang tumatanglaw para magkaunawa, at siyang nagbibigay para makadama. Kung ayaw ninyo at gusto nyo lang ay gumaling kayo, paano siyang tinanggap nyo? Mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo doon sa sarili nyo.
magkaroon kayo ng pagsuko. Hindi kanino, hindi sa kapwa nyo, kundi sa Ama mismo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ng tinuran ko, sumain nyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, ilang taon na po kayo? Ilang taon ka na? Ilang taon ka nang manggagamot? Ikaw? Hindi ka nga nagagamot. Pero, may alam ka. May alam ka. Salamat. Alam ko. Ganun lang ang buhay. Kapag ka inalam mo kung paano ang panggagamot, kahit papano, may dinadampi-dampi. Ano? May ginagamit-gamit. Subalit, yung kaukulan at kalaliman, kung di bibigay, wala pa rin. Buhay ba ang Ama? Kaya sa buhay ng tao, walang pinakamahalaga kundi ang lumalim ang pagtitiwala, lumawak ang pangunawa, maging matapat sa pagtanggap sa lumalang ng kanyang buhay, sa nagpahiram ng kanyang buhay, sa nakaugnay sa kanyang buhay, sa babawi ng kanyang buhay, at magbibigay ng kanyang buhay na walang hanggan. Katotohanan ng sakit tinuran, mapapalad ang nakaunawa at pinagsumikapang abutin ang sa akin. Pilit na inaabot para kayong lahat ay makalapit. Nekkarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? May tatanong po ba kayo? May tatanong po ba kayo? Wala po. Wala kayong tatanong. Familiar yung mukha mo. Simple lang naman, sakit mo eh. Simple, gusto mo hindi maging simple. Gusto mo lumala. Ayaw mo pala na simple, gusto mo malala. Alam niyo po, pag sinabing simple lang pala, sakit mo, amen, dapat ganun ang sagot mo. Tama po ba? Dapat, pag sinabi mong amen, sumasang-ayon. Baka yung oras na yun ay dumaloy sa'yo, pinagaling ka na. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Hindi. Sasagot pa ng tao, hindi po, sabi ng doktor, di paniwalaan mo yung doktor mo. Naku naman, ang tao, kulang na kulang pa.
Kaya dapat mabuksan at makaunawa na. Ano baga ang ginawa ng isang Kristo nang hinubos sa bubong? Ang isang pasyente, ang isang may karamdaman. Tumindig ka. Nagreklamo ba? Sumagot bang, pinatitindig mo ako, hindi nga ako makalakad. Pinababangon mo ako, hindi nga ako makabangon, kaya ako nakahigang dinala rito. Sa makatwid, sa salita pa lamang sumunod na siya, may nangyaring maganda sa kanya. Ano naman ang ginawa ng isang Kristo sa isang inililibing na patay? Nang makitang umiiyak ang kanyang magulang. Hindi bagat tinuran na bumangon ka? Sa makatwid, kung babangon ka sa katwiran ng Ama, titindig ka sa kanyang salita, mabubuhay ka tao. Buhay bang Ama? Ano naman ang sinabi sa isang bulag? Tumungo ka eka at maghugas ka. Ano ang ginawa? Dumura sa lupa at pinirat, itinapal sa mata. Tao, huwag kang maging bulag sa sanlibutan, sapagkat kung ikaw ay makikinig lamang at susunod sa akin at sama ko, mahuhugasan kong lahat ang iyong kabulagan. Buhay ba nga? Anong sinabi sa isang bingi? Makarinig ka. Hindi sinundot ang tenga. Walang ginawa kundi makarinig ka. Pagka kayo nakarinig, kung lahat ng tao'y susunod sama, lahat makaririnig. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Anong ginawa sa mga may keto? Pinagaling. Ilan ang nakaalalang nagbalik? Isa. Ganyan ang tao. Sa bawat ginagawa ng Ama sa mundo, ilan ang nagpapakatotoo. Ilan ang marunong tumingin sa ginawa niyang kabutihan. Ilan ang marunong magbalik sa Kanya upang magpasalamat. Ano ang ginawa ng Kristo sa isang tingkaw? Pinalakad. Kung pipilay-pilay ka sa pananampalataya mo tao at ikaw ay didiretso, tatahakin mo ang landas na matwid at makatotohanan. Mabubuo ang iyong buhay. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ano ang ginawa sa isang alipin ng demonyo? Umalis ka sa taong ito. Sa makatwid, napapaalis ang anumang pagkalipin ng tao. Napapalisan ang bawat umaalipin sa tao. Kung tatanggap ka at maninikluhod, walang di palalayain sa iyo. Sapagkat ano ang tinura ng isang alipin? Anak ni David! Ako'y palayain. Mga mahal, ganang kunching, walang kamarayan. Walang kamalayan, walang kalaman. Hindi pinag-aralan ang binaybay sa inyong harapan. Subalit, nang dahil ang tinutukoy at tumutukoy ay ang pinagmulan sa inyo'y naibaybay. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal
ko kayo. Sa panahon ng mga ninuno nyo'y nakapangusap na hindi nakitang nangungusap. Sa panahon ng Kristo'y nakapangusap na hindi nakitang nilalahad. Sa panahon ng Espiritu, nakapangungusap ang tao na di nakikita ang kaharap. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ang may pandama ay nakadama, ang may pangunawa ay nakatanggap siya, sapagkat walang nauna na di mahuhuli at walang nahuli na di mauuna. Nekarameneyahanang, nekarameneyahanang, nekarameneyahanang. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kumusta po kayo? Kayo pong mga nagtiwala sa kapwa nyo, niloko kayo, patawarin nyo sila. Sila'y manloloko, Ama ang magbibigay sa inyo ng ginhawa, galak sa sarili at kaisipan nyo'y papayapay siya. Buhay ba ang Ama? Sabi nga po, sa ibabaw ng mundong ito, dalawang uri ang tao, isang mandaraya at nadadaya, isang manloloko at naloloko, isang sutil at mabait. Tama po ba? Isang masama at isang mabuti. Isang pangit. Tatanggapin niyo po bang pangit kayo? Ang lahat ng anak ng Ama ay maganda. Kailangan gumanda sa pananaw niya, hindi ang panlabas na kanyuan, kundi ang pangloob na kalooban niyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, anong silbi ng pinaganda mo lahat sa'yo? Panglabas lamang ito. Ang unahin mong pagandahin ay ito. Ang unahin mong linisin ay ito. Nang sa gayon, bawat araw mo, maging maganda ka sa pananaw ng Ama. Buhay ba ang Ama? Ngayon, napakasarap kung maganda ka na sa labas. Maganda pa sa loob. Sapagkat anong tinura ng Kristo? Sino ang naglilinis sa labas at sa loob? Sino po? Ang labas ng inyong katawan, siya ang maglilinis. Kung mayroon kayong sugat, siyang nagpapagaling. Ang loob din ng inyong puso, kung may sugat, siyang magpapabahaw. Buhay ba ang Ama? Kaya kung lahat ay bibigay sa kanyang tiwala sa pangalang Jesus, walang hindi magtatabasa ng galak. Sa inyo pong lahat, may tanong ba kayo? Wala kayong tanong, wala kayong itatanong. Kaya, may babasahin pa, no? Pangwakas. Pangwakas. Parang, gusto niyo po bang may wakas? Gusto ng tao lagi simula, no? Ayaw nang magwakas yung buhay niya. Alam niyo po, sa totoo lang, kahit anong pigil mo dyan, pagkawakas mo na, wala ka nang magagawa. Tama po ba? Subalit kung hindi mo pa wakas, wakasin mo man yan, hindi pa ibibigay, mahirapan ka lang. Tama po ba? Ano po yung winawakas mo na, mamatay na ako. Pinapatay mo sarili mo. Ayaw pa ng Ama, mahihirapan ka. Subalit kapag gusto niya na, kahit hindi ka kumikibo dyan mamamatay ka. Tama ba? Buhay ba ang Ama? Ano po ibig sabihin? Bakit ba? Pagkahirap-hirap sa bibig, pagkahirap-hirap sa isip na, Panginoon, payamanin mo ako, Panginoon, payamanin mo ako, Panginoon, payamanin mo ako. Gumawa ka lang ng mabuti, yayaman ka. Paano po? Kung puro mabuti na lang ginagawa ko, paano ako yayaman? Yayaman ka sa pananampalataya. Buhay ba ang Ama? At kapag mayaman ka sa pananampalataya, para ka na ring mayaman.
mayaman na anak ng Ama, sapagkat ikaw ay laging masaya. Buhay ba ang Ama? O sino po ba yung masaya na nahihirapan ng kalooban niya? Meron po ba? Ay, dapat maging malungkot na lang lahat tayo para maging magaan sa kalooban. Tama po ba? Dahil kapag nahihirapan ang kalooban mo, malungkot ka, ikaw rin ang nasasaktan. Dahil masaya ka at ang kalooban mo ay magaan, ikaw rin ang lumalakas. Ikaw rin ang nasisiyahan. Tama po ba? Matalino nga po ba ang tao? Matalino nga po ba ang tao? Ang tunay na matalino, hindi lamang ang pahalaga niya ay kawawa ako, kinawawa ako, hindi ako pinakinggan, hindi. Ang tunay na matalino, ang pinahalagahan niya ay kaluluwa niya. Buhay po ba nga, Ma? Kaya, ano ba naman, magmura ka, de bahala ka. Ano ba naman, magalit ka, de bahala ka. Ano ba naman, kahit ano sabihin mo, ano ba, puro ano ba. Ang malaga, ako, na ikinukot siya mo, tinahamak mo, pinagtatawanan mo, masaya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, dapat ganon ang katwiran ng tao. Di po ba? Dapat ganon ang maging katwiran ng tao. Nako. Tagyawat lang yan, panaligan mo. No. Tanda ka na, bibig ka pa. Sabi ng tao, ano? Matanda na, bibig pa. Alam niyo po, ilang araw na lang po bago mag-anibersaryo? Ilang araw na lang po? May natutunan po ba kayo? Ilang araw po? Sabihin mo nga, siyam. Siyam. Sabihin mo, siyam. Uy, anong pangalan mo? Tining. Oh, anong pangalan niya? Ha? Siya. Anong pangalan? Dati hindi mo naalala, no? Nakalimot siya, no? Ngayon, nakakaalala ka na? Sinong bumuhay sa'yo? Sino? Sino? Ay, buhay ng Diyos sa Kanya. Kaya, tingnan niyo po, sino kaya ngayon ang panalo sa inyong dalawa? Kailangan mo kapag habulan ka niyan. Buhay nga po ba ang Diyos? Nako, kayo pong lahat, masarap po ba ang mabuhay? Alam niyo po, talagang napakahirap kapag dumaranas ka ng mga pinagdaraanan mo, parang gusto mo nang magpatiwakal, ano? Pero alam niyo po, pag masaya ka sa Panginoon, hindi mo isipin yun. Totoo po yan. Kahit kumakain ka lang ng bagong, masaya lang ang puso mo. Sarap kaya. O kayo, hindi nyo nadaranasan yon? Kaya nga, sabi nga po ay kahit daw asin ang ulam, basta masaya lang. Totoo po yan, ano? Tumayo ka nga, tumayo ka nga. Paborito kita ngayon. Sige, lakad ka nga. Lakad ka doon. Doon. Huwag ka munang yumakap. Sige. Yan. Aba! Buhay ba ang Ama? Yan ang pawang katotohanan. Balik! O, bilis! Aba, tingnan mo nga, iingkol-ingkol ka. Ngayon diretso ka na maglakad. Diretso! Balik! Nananalig ka ba bago dumating ang anniversary, yung araw na yun, diretso na isalita mo? Nananalig ka ba? Sabihin mo, opo! Salamat po! Sabihin mo, salamat po! Salamat po! O,
O, sige po, upo na. Yan, kahit matanda, masunurin. Ay, yung bata, di ko nga kaya, palalakarin mo ko. Buhay ba nga, ma? Mga mahal, ganyan ang buhay. Tatawa-tawa yung iba, tawa ng tawa, pintas ng pintas, husga ng husga. May ginagawa ba sa kapwa? Dapat, kung wala kang nagagawa, huwag kang pulaera, huwag kang mapamula, huwag kang mapagparatang, huwag kang mapagbintang, gumawa ka kung ikaw ay gustong magpakabuti sa kapwa. Tama ba? Ang mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Iba't iba ang nakakamta ng buhay. Ang buhay ay may taglay. Tao, hindi hayop. Ang tinutukoy ng Ama sa makatwid, tinutukoy ang buhay mo, mahalaga at pinahalagahan ng Ama, pahalagaan mo siya. Buhay ba ang Ama? May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong. Gusto nyo nang tapusin? May bukas pa. Hindi po katulad yan sa gawain na may bukas pa. Kailangan tapusin. Ano po? Ngayon. Anong pangalan mo? Bining? Bining. Dahil Berhinya ka. Sabi mo nga, Berhinya. Anong apelyido? Anong apelyido mo? Maglangke. Aba, parang. Maglangke. Maglangit. Maglaki. Aba, maglaki ka. Buhay po bang Ama? Mga mahal. Kala ko maglangki. Pork barrel. Parang natapos ang issue sa pork barrel, ano? Napalitan ng lindol, ano? Ganyan lang naman ang issue sa mundong ito eh. Nangisilang ka sa mundong ito. Di mo batid ang buhay mo kung anong magiging istoryang kalalagayan mo. Buhay ba nga, Ma? Kaya't ang nais ng Ama sa'yo, maging istorya ng buhay mo, ay ang kaangkop sa kabanalan niya. Di ang pangmundo ang ginawa mo, naalisya ka sa Kanya, kundi ang nais at layo niya'y matuwid ka ng diretso sa Kanya, upang tamuhin mo ang lahat sa buhay na marapat, at sa Kanya'y kang tinanggalan na may liwanag. Abaya pala nga po kung nyo na yan nagko-concert. Alam niyo po ba, kaya sinamahan ng awit ang Biblia upang patotohanan ng buhay ay parang awit lamang. May simula, may wakas. Buhay ba ang Ama? At pinatototohanan ng Ama na siya rin ay masayahin, na siya ay totoong maligaya. Kaya ang gusto niya, ang mga anak niya sa lupa ay sumaya't lumigaya. Kaya lamang ayaw ng tao na magpakatotoo. Kaya naging magulo ang buhay niya, istorya ng nakamtan niya, litong-lito isip niya sa tuwina. Buhay ba nga, Ma? Subalit kung kikilalanin ng papayapa sa buhay mo, babaguhin niya itong totoo. Kung sa unang yugto ng buhay mo'y naligaw na walay ka, at pagdakay hinanap mo't nasumbungan mo'y siya,
Nakita mong kamalian, nakita mong mga katiwalian. Tinata mong may tumpak, may tama ang iyong buhay. At nang siya'y nanguna na naghari na sa buhay mo, nakamtan mo ang ligaya. Kaya't sino ang sa taong magsasabi ng nakilalang Ama na lumbay siya? Sinungaling ang taong nagsasabi na kilala niya ang Ama, siya'y nalumbay. Subalit, sinungaling din yung nagsasabing nang nakilala niya ang Ama'y puro sarap, sapagkat may kaakibat ang pagtanggap sa kanyang kabanalan, sa kanyang katapatan, sa kanyang katotohanan. Lahat ng kaakibat para mo kang tinanggalak, kanyang ahawiin, kapalit ay mabuti sa lahat ng di magandang nagaganap sa buhay mo. Tama po ba? Nang kinikilala mo siya, araw-araw nananalangin ka, nagpapakabuti ka. Subalit bawat ginagawa mo naman nakikita ng hindi totoong tao. Yan ngayon ang pakikibakahan mo. Yan ngayon ang pakikitunguhan mo kung paano mo malalagpasan ito. At nang nagbilang tao ka, natalo ka, parehas kayong tao. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sino kayang matatawag na anak ng Ama? At sino kayang tatawaging anak ko siya? Sino kayang magsasambit, Ama ko, Ama ko, Ama ko? Sino kayang kanyang maririnig sa kanyang pagtawag ay tuwirang naging ganap? Mga mahal, nawa lahat kayo'y makatawag ng Ama ko, Ama ko, Ama ko. At lahat kayo'y tugunin niyang kayo'y aking mga anak. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Kung pinahahalagahan mo ngayon ang buhay mo at pinahalagahan mo ang kaluluwa mo, sigurado may natamo ka tao. Subalit kung mahalaga pa rin ay ang bukas mo sa libutan, ay hindi mo inalala ang wakas mo, bahala ka na, tao. Halina po kayo. At sa panalangin, mabathalang awa, ang aming paglapit at pagsusumamo sa iyo ay batid mo na bukas sa aming puso bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa lahat ng alay mo. Ikaw lamang makapagdudulot ng liwanag at sigla sa sandali ng aming kagulumihanan. Sa aming mga kabiguan ay ikaw lamang ang makapagbibigay ng tagumpay. Ang anumang pagkukulang ay ikaw lamang ang makapagbibigay ng kapunuan. Ang bawat naming sugat na hindi kayang paghilumin ng panahon ay ikaw lamang ang makapagbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin. Mabathalang awa, yamang pinahihintulutan mo ang lahat ng ito, ang bukal at mahabagin mong puso ang magbibigay sigla sa amin, upang ganap kaming mabuhay ng may kapayapaan, kagalakan at pagmamahalan sa bawat sandali ng aming buhay. Amen.